Yo, what's up mga kasimpol? Kamusta po kayong lahat? Pasensya na, ngayon lang tayo nakapag-upload ng video dahil nasa bakasyon po tayo ngayon. Nandito tayo sa Boracay Island, the Magastos Island. At medyo masama na po ang lagay ng panahon dito dahil sa bagyong Christine. At mag-iingat po tayong lahat at huwag natin kakalimutang magdasal. So, ang topic natin ngayon for today's video ay si roller coin, no? As you can see, meron na po tayong naipong 20.2 PHS, no? Petahash, no? Paano ba tayo nakaipon yan? Dahil po yan sa paglalaro ng kanilang mini games, no? At tiyaga-tiyaga lang, siguro mga 2 to 3 weeks ko itong ginrind at hindi naman total na grind talaga. Yung pang libang-libang ka lang naglalaro ka, nagsa-sound trip ka, ganyan. Pag mga free time, napakalaking bagay po talaga guys, no? Napakalaking bagay ng paglalaro lang dito, nakakaipon tayo ng mining power, no? Ayun, medyo bumababa na siya kasi every 24 hours, nababawasan po siya paunti-unti and madadagdagan nga siya pag naglalaro ka, no? Ito na yung mga napanalunan natin, no, sa event. Nakakakuha tayo ng mga free na mining rig, no? Mga miners kung tawagin. Excuse po. Hindi na wala yung ubo natin. Kaliligo sa dagat eh. Yan. So, computein nga natin na kung magkano yung kikitain natin dito sa 20.185 na PHS. No? So, punta tayo kay roller body at lagay natin yung ating mining power dito, 20.185. No? And kung ano ba yung imamine natin. No? For example, nandito yung mining power ko sa RLT 100%. No? Yan. Then, para ma-compute natin, punta tayo sa network power and power chart. Tap mo si RLT. Yan. Tingnan natin yung total network power niya is 1.298, no? So, kapag ka po ZH na yung ano ba tawag diyan? Zeta. Pag zeta hash na yung niya, power niya, alisin nyo lang yung decimal, no, yung 0.1298 lalagay natin sa EH. Yung kasunod kasi ni zeta hash eh. 1298. Tama po ba? 1298 nga. Then, kunin natin yung block reward is 30, no? Ayan, 30. So, ayan. Nasa 30 naman siya and lagay na sa roller token, no? RLT. Then, yung block timer naman po, every 10 minutes naman yan eh. Automatic naman yan. Ayan, every 10 minutes po yan eh. Average time per block. So, 10, no? Then, calculate. Lalabas na po yan dito, no? Lalabas na siya dito, calculate. Ang daily reward ko ay 0.067179666 na RLT. At nakapeg po siya sa USD, no? So, kunin lang natin to. Copy at punta tayo sa USD to PHP. Then, paste natin dito para makalculate natin yung ating daily earnings. Yan. Meron na tayong 3.84 per day, no? So, bakit nga ba ako nakalagay dito sa may RLT? Kasi po, ito yung kanilang main currency, no? Si RLT. Marami tayong mababay dyan pagka RLT yung minamine natin. Imbis na magdi-deposit tayo at mag-exchange pa tayo ng token natin papuntang RLT, i-mine na lang natin siya for free, no? Ganyan din po yung ginagawa ko sa EOBot, no? Kung familiar kayo kay EOBot, same concept lang din siya, kaya lang dito, meron siyang mini games, no? At marami siyang free, no? Habang naggi-games ka, nakakakuha ka dito ng mga items sa events na magpapataas ng iyong mining power and meron din siya mga sales, no? Saka dito sa Starbase nila, meron tulad niyan, 20% more ang ma-earn natin sa Starbase. And ito yung kanilang latest game, si Mission Hams Possible. Ito, American Craft. May mga sales din kasi sila dito. Yan, malalaking bagay yan. Makukuha natin yan dito sa event, no? Ang season token natin is nasa 1,360 na. By playing games, nakaka-earn tayo ng RSP at mabibili natin siya dito sa season store. Magagamit natin sa season store, sorry.
Yan. Mga parts yan eh. Tapos meron naman ditong miners yan. 1,750. Malaking bagay yan guys. No? Si 1.4 petahash. Lalo na to. 3.5. Then meron din ditong mga lucky box. No? 750 na RST. Kaya lang hindi ko siya planong gamitin dito. Kasi baka mamaya ito lang yung makuha natin. Si Cryptomorph. No? 500 terahash lang yan. Tsambahan na makakuha dito ng mga rare and epic, legendary. At dito na lang tayo sa sure, no? Mabibili naman na natin to. Konti na lang, 400 na lang eh. Pero na tayo 1.4. Saka sa loot box, kung meron kayong enough na RLT, pwede kayong mag-participate dito at ang pinakabababa is si 1.99 RLT. No, ano ba pwede mga mapanalo natin dito? RLT din guys. Kung swerte ka, meron kang 500 RLT instant, 500 US dollar yan, instant. 1.99 lang yung gastos mo dyan. Kung masiswertehan mo yan. If ever naman na hindi ka pala din, ay mapupunta ka sa 0.5. Talo ka na ng almost 80% ng ginastos mo. So, balik tayo sa home. Sa mga hindi familiar dito, nag-upload na ako ng unang video. Check nyo na lang po sa mga ibang videos ko. Yan. Everyday, meron silang mga task and weekly task na pwede tayong manalo ng RLT at meron pa dito 0.25 na RLT and experience, no? The more na naglalaro ka, tumataas yung experience mo at ito yung mga makukuha mo dyan habang tumataas yung level mo, no? So, mahaba-haba pa to. 50 days pa yung kanyang duration. Marami ka pang possible na makuha dito, no? Kung naka-gold pass ka naman, hindi mo na kailangan laruin to ng laruin, no? Pero hindi ko sinasuggest kasi napakamahal ng gold pass dito, almost sa 5,000 plus pesos. Ay, hindi lang pala. Yan, no? Get all the rewards instantly and skip the season pass. For 489.9 US dollar. Napakamahal yan, guys. Pero tingin ko, mababawi nyo rin. Kayo, kung gusto nyo gumastos, walang problema. Nasa sa inyo yan, discard nyo yan. Ako kasi, ginagawa ko rito, games lang, no? If ever na meron akong spare na pera, na budget, pasok ko dito, bibili ako ng mga maliliit lang na miners, no? And i-merge ko siya. No? Para lang tayong bumubuo ng motor na repo. Para lang tayo nagse-setup ng kotse. Yan. Pero the best strategy is by playing games lang talaga. Pero kung tamad kayo, walang problema, may pang-invest tayo, malaking pera. Pasok nyo dito. Safe yan, no? Running na to for almost 6 years, I think. Ito yung mga possible na makuha natin. Sa events, and ito naman yung kanilang quest, no? Daily, weekly, at nakita nyo naman yung timer dito. Yan yung mga makukuha natin. Malaking bagay yan guys. No? Yung naglalaro ka lang, hindi mo namamalaya. No? So, ang diskarte dito, every day, every 8 in the morning, pasok ka sa account mo, punta ka sa events, check mo yung event quest, then hanapin mo agad dito yung kaya mong punuan. Tulad nito, win 12 games in Token Blaster. No? Nandito yan sa games. No? So, pakita ko sa inyo si Token Blaster. Ito yun, Token Blaster. Habang tumatagal na naglalaro ka guys, bumabagal din yung kanyang cooldown kasi every games dito may cooldown na. Sige, pakita ko sa inyo after nating malaro to. Mabilis lang naman siya, hindi naman siya masyadong time consuming. Lalo na siguro pag kinarir mo to, mas malaki yung makukuha mo rito. Ako kasi habang nagsa-sounds or nanonood ng movie, nakikinig ng balita, lalaro ako nito. Pagising ko sa umaga, tatapusin ko yung isang quest. Ayan na, mahirap na. Ay. Ayan. Yun. Ayan, nanalo na tayo. Ilan na lang? 7 out of 12 nga ba? Pakita ko sa inyo yung cooldown. Kung okay naman kayo, mas suggest ko tapusin nito yung mga nasa service nila tulad ng Torox and si CPX Research. No? Malaking
rewards ang binibigay nila dyan. Tulad niyan, no? 13.82, 31.33 na RLT. No? Choose game. Ayun, no? Nagka-countdown na siya, di ba? Hindi mo siya malalaro. Waiting ka dyan. Habang tumataas yung level mo rito, pahirap siya ng pahirap, pero hindi naman siya yung ganun kahirap talaga, no? Marami kang pwedeng laruin dito. Malilibang ka din, kaysa naman naglalaro ka lang ng mga online games tulad ng mga MOBA or ng mga ano pa ba? Yung bago ngayon, yung HOK ba yun? House of Kings, no? Wala kang mapapalaro. Dito ka na lang. Dito na lang laruin mo. No? And every 24 hours, dapat i-maintain natin yung ating PC level. No? Para mas mataas yung rewards na nakukuha natin. Tapos sa task wall, pwede nyo rin siya i-check. So yan. Siguro, familiar naman kayo sa mga surveys na yan. Mabilis lang naman, mga 3 to 5 minutes. Kaya lang, tamad ako dyan, hindi ko siya ginagawa. Ayoko sa ads. Sawa na ako sa ads. Parang sa tinagal-tagal ko sa crypto, buong buhay ko nauwi ako sa ads, no. Then, ito na sa home. Yung sa battery naman, na-explain na natin yan. Pwede kang magdagdag dyan every 24 hours for free. Kasi pag ito nag-empty, hindi magra-run yung iyong mga virtual miners at wala kang makukuhang rewards na minamine mo. Yan, sa home, kita nyo naman dito sa may marketplace, no? Kung bibili nga pala kayo, guys, suggest ko lang sa marketplace, no, wag sa store. Kasi mas mahal sa store. Pero kung mga RST tokens, yung may mga sales, yan, diyan kayo bumili. Loot box. Ngayon, dito sa marketplace kasi mas mura. Yan, pwede na kayo mamili dyan kung anong gusto nyo bilhin. Pwede nyo, miners. Bago kayo bumili ng miners, kailangan meron kayong racks, ha? Yan. Kailangan meron kayong patungan. Para lang talaga tayo nagse-setup dito ng totoong mining rig. No? Hindi naman pwedeng ilapag lang sa sahig yung yung miner natin, di ba? So, kailangan nyo rin talaga ng patungan. Then, ang unang-una nyo titignan is yung pricing and yung percentage. Ang purpose kasi ng percentage niyan is yung bonus. No? So, halimbawa, 100 PHS yung power ng ng miners mo. Then, plus 16%, di magiging 116% na siya. Balikan natin. Yan, no? Yan, mga miners. Tayo dito. Yan. Yan, mababa lang yung bonus niya, 0.96. At ang price niya is 18.8. Medyo hindi ako dyan. Ayoko niyan. Pangat bilhin yan. Yung mga gantong mga roller arc, huwag niyong bibilin to. Kasi nakukuha naman po yan by playing games, no? Pero kung halimbawa, meron na kayong roller arc na level 2, ayan natin nyo naman, dalawang, diba, yung kulay green. Yan, level 2 yan eh. Kung meron kayong isa, bumili pa kayo ng isa nito para ma-upgrade nyo yung inyong roller arc, magiging level 3. Nakikita nyo naman po yan dito sa may storage and sa merge. Yan, dito. Pupunta ka ngayon dito sa may miners. Yan. Ito, meron ako dito eh. Dalawa siya, di ba? Itong the golden ticket ko. Ang problema ko naman is mahal na yung pricing niya. 7.44 na yung kailangan ko na RLT para po maging level 4 na siya at tumaas ang kanyang mining power from 1.1 to 2.94 PHS na. At ang kanyang bonus power ay magiging 2.13%. Makikita nyo naman dito yung mga components, yung mga requirements para ma-upgrade siya. Yan. Wala tayong rare pan, no? Kasi ang isang rare pan ay 1.13 RLT. So, bakit ko pa siya i-upgrade? Bibili na lang ako ng mas mataas na miners sa kanya. So, 43 times 1.13. Malaki-laki na yan. Around 60, 55 USD. Plus mo pa itong 7.44, no? Masakit na sa ulo. So, yan lang. Tignan ko nga kung magkano yung nagiging monthly rewards, no? Copy natin. Boom, 115.34 free just by playing games, no? Pag meron na tayong enough na PHS, let's say mga 100, 200, 500,
lilipat natin yung ating mining power sa ito, TRX. Yan. So guys, hanggang dito na lang muna, no? At pinilit ko lang mag-upload ng video at namimiss ko na kayong lahat. Sana kumita din kayo at tiyagaan lang, lahat tayo kikita rito, no? So hanggang dito na lang and bye-bye!